Sige, magatuon ta sa natin na po nga mga opportunity sa pagtuon for our own good. Sa diin nga maka-operate kita sa ginatawag nga divine good. Sa aton pa kung we are yielded to God the Holy Spirit, not living in sin, then everything kinahimo naton is rewardable. We have the blessings in time kag reward in eternity. So isa na kabutang ang Dios ma-glorify sa atong kinabuhi o nagasimba kita sa Dios pinagi sa pagtuon sa mga pulong kag ginatuohan kag ma-apply in every life situation. We are yielded to God the Holy Spirit. Mao na ang pagsimba sa Dios nga ginasiling nga God is a spirit, so we must worship Him. We must worship Him in spirit and in truth. So mao nang pag-worship sa Dios. Bisan diin man ka, duha, tatlo, apat, no, nga ginatawag nga church, local gathering, congregation, o kon assembly, then we are worshiping God. Isa pa na sila nga growing in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. So it is by knowledge ang pagsimba sa Dios, dili by emotion. Okay, sa ato nga pagpadayon sa pagtuon, samtang nagahulat po mi diri sang silingan namo, may bakal pa mag-check ta sa akong kaugalingon, kung if necessary may i-confess sa Ginoo, i-confess, tapos iga-voice out na ko ang prayer ng tanan baong pagpasalamat. Sige, mag-pray ta. Let's pray. Sa imo, Heavenly Father, we're so grateful kayo sa inyong mga opportunities ginatag nimo sa amon sa pagtuon sa imong mapulong for our own good, sa maka-operate kami sa among Christian life sa ginatawag nga pagapugis. Okay, sa ginatawag nga pag-application sa imong mga pulong sa kabutan Ginoo nga makaproduce kami divine good na all walk in the spirit nga dili Ginoo sa ginatawag nga human goods. Gani nagampo kami sa teaching ministry kag confirmation of God the Holy Spirit, bisan Ginoo sa mga part of giving us spiritual IQ kag spiritual understanding sa mga pulong nga dili by our own means kundi sa imo lang gitanan, being dependent sa imo. Ani sa mga pasalamatan ng tanan ginasalig kag sa din nga sa paggamit sa mga technology man sa simple nga bagay pero dako kay nga benepisyo para sa amon. Sa imo ginadap na pasalamatan pinagisgalan Jesus Christ. Amen. All right. So padayon kita. So makita naton dinhi sa atong ginatun-an nga katong ginatawag naton nga 51 things. Sa una sa development ni ani 39 lang, 40, nag-50, tapos nag-51 things. So isa ni sa ka-opportunity nga at the moment of salvation, tanan nga believers logistically makadawat sini. No. Halimbawa kaning nagalumpat kita sa diri sa number 6, indwelt kita sa Holy Spirit. So may mga verses kita dina. Isa ni sa ka-assurance sa ginatawag nga eternal security. Nga mao na nga ginadisiplina sa Dios kita kung naay mahimo nga sala sa isa ka botsinganon kay anak kita sa Dios, nabilong kita sa iyang pamilya o kon sa ginatawag nga spiritual body of Christ. Pero kung dili kita anak sa Dios, sa hindi pagtuo sa iya kay Jesus Christ, ang salvation is by believing the Lord Jesus Christ. So kung sa hindi pagtuo niya naton sa kay Jesus Christ o kung nila kay mga unbelievers, so hindi sila kabahin sa pamilya sa Diyos. So ang matabo sina bisan pa na sa ano man nga sala ilang ginahimo. Kaya naa sila sa sa system of this world. Walay disiplina sa Diyos. Excuse. So walay disiplina sa Diyos nga may tabo sa ilang kinabuhi. Pero kita, ikaw nga nagtuo kay Jesus Christ, kung maghimo sang sala,
Well, naay disiplina. Naay disiplina nga mahitabo. Kay tungod kay anak ka, anak kita sang Dios. So ang confession dira kung silong ko pa ituad o isugid ang sala. Walay word din na nga repentance kundi isugid lang. Tungod kay si Jesus Christ nagbayad na sina sa atong mga sala. So gina-admit na naton ang aton nga sala nga ginbayran na ni Jesus Christ. Ginasugid lang naton ang aton sala nga ginbayran na ni Jesus Christ. Gina-acknowledge naton ang aton nga sala nga gibayran ni Jesus Christ sa ibabaw sa cross. Kay si Jesus Christ is our advocate. Siya ang nagapatunga sa aton nira sa God the Father nga sa pagbayad sang aton mga sala. So mga believers na ang 1 John 1:9 tungod kay sa word nga we, if we appeal na si John o kung intra si John siyang writer o human author sa pagsulat sina, no. So ang 1 John 1:9 pod kana siya ginagamit na siya sa God's point of view nga license to serve, no. Dili na sa aton nga mga taking advantage nga sa paggamit sina nga kung chained sinner ang isa ka believer, himuon niya na nga license to sin. Dili na siya license to sin kundi license to serve. Mao gani ang problema ko sa una sang iyang people pa ko nga sa pag-question, no? sa sina nga bersikulo nga siling gauna-una ko nga mas bright ba ang mga tao. Ano ba singanon sini mas bright pa ang mga tao kaysa Dios nga ginagamit nila na nga defense mechanism nga sa paghimo og sala nga by justifying sin. No, dili di ay kana sa license to serve. Kay never ang atong never ang atong mga pag-ampo o kon ang pagsimba sa Ginoo o kon pag tuon sa mapulong nga naay mga babag naay nagapatunga nagabalabag sa o kon barrier sa tungod sa sinang sala. No, never ang atong mga pag-ampo kung pagsimba nga madawat sa Dios. Kay remember ang Dios is holy. Mao gani nga God is a spirit, so we must worship Him in spirit. Nakita in the sphere of God the Holy Spirit, meaning to say nga ang Holy Spirit nag-operate sa to. We are in fellowship to God the Holy Spirit nga walk in the Spirit. Mao nang pag-apply sa pulong sa Dios nga sa atong kinabuhi, mao na nga maka-worship ka sa Dios and in truth, mga Bible doctrines in truth sa pulong sa Dios. Dili ni siya padamuhay og memory verse, kung dili sa truth within the verse. Ang truth yun. Kay kung masiling lang tang memory verse, si Satan damo kaya na siya memory verse, pero walay truth sa iyang kagalingon. In himself walay truth din ha. So dili tanan nagadala sang pulong sa Dios naa sa truth. So dapat may ara gid siyang assurance o kung ginatawag nga confidence or mga klaro jud sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ang truth yun. Amo na nga nagatong kita di sa kitong nga Bible doctrine. Well, kani siya is logistical alpha grace. At the moment of salvation, dira nga point of time, by believing the Lord Jesus Christ, who Jesus Christ is, remember nga sa iyang persona nga He is God, kag siya nga work sa cross nga nagbayad sa atong mga sala, ginatawag na siya nga spiritual death. Pagbayad niya sa atong mga sala, spiritual death na siya. Kung magtuong kita sa doctrine of death, nga siyang kaklase nga death sa Bible dira, nga ginadeclare. Kag ginatawag na siya nga baptism of the cup, nga klase po nga baptism dira sa Bible. So nagatuon po kita sang 9 kaklase nga baptism sa Bible. Okay. Okay, akonta ang mag-call. Well, nag-communicate gyapon kita diri sa cellphone by calling lang kay ato sila sa libungan. So we are indwelt by God the Holy Spirit. Mani mga verses din ni Galatians chapter 3 verse 1 to 3, 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. We are the temple of the Holy Spirit.
So ang design sinisang temple, wala may temple karon dire. karon nga present time walay temple. So gisulat ni Pablo sa Corinthians mga 55 AD nga sa diin may ara sang sang temple. O kung ara sila pa nga thinking ang ginatawag nga templo 55 AD kay ang templo naguba siya sang 70 AD no ni giguba ni Titus nga Roman soldier no giguba niya sang 70 AD. Well, kung kaning Corinthians, the book of Corinthians nasulat sa 55 AD, so naabay 15 years bago naguba ang templo. So napa sa ilang huna-huna ang templo. Well, the temple of the Holy Spirit. Kaya ang templo na, well, hindi nato ni makita ni siya sa diagram sa whiteboard. No? Kay lain nga apps ang nagamit na kon sa recording. So next time makita naton po ni. Well, tanaw naton ang temple sa aton ngang mind kung paano ma-portray sa ilang panahon. So ang templo may tatlo na sa kabahin. Outer court, inner court kag Holy of Holies. So ang Holy of Holies dira ang presence of the Lord ginatawag nga Shekinah glory nga kumihara sang clouds dira ara ang presensya sang Dios. So kita is So kita is the temple of the living God. So temple of the living God meaning to say nga naa ang presensang Holy Spirit sa atoa. Kay indwell kita sang Holy Spirit. Kay ang Holy Spirit is a pledge, earnest. Siyang down payment or ginatawag nga ara ang presence sang Holy Spirit sa tuwa. Kay we are sealed. At the same time, na kita ginatawag nga eternal life ug naapoy kita ginatawag nga absolute righteousness. So duwa ang kinaiya sa Dios nga ginbutang sa tuwa. So na may ara po diri sa Colossians chapter 3 verse 11 to 12, no. But that no man is justified by the law. Kanisa nag-iskot sa Mosaic law. In the sight of God, it is evident it is evident, no. For the just shall live by faith, and the law is not of faith, but the man who does them shall live in them. Siyempre, ang Mosaic law dira, hundreds and hundreds of Mosaic laws. I-fulfill mo dyan na tanan. Hindi pagtuman sa isa, amo ang hindi pagtuman sang tanan. Mo nang Mosaic law. So remember nga ang Mosaic law is perfect kay halina sa San Dios nga gingamit si Moses, no, nga sa pagpadayag na sa Israelites. Well, ang law is para lang sa mga Israelite pod. Amo nagdasiling sa Malakay dira nga para lang yun na sa ilaha nga kita nga mga Gentiles wala kitay labot sina. Amo nga ang mga Israelites nagagamit sila sa Jewish calendar. So hindi pare sa aton diri nga ang ginagamit naton is Gregorian calendar ba or Julian calendar. So lain ang dagan sang ilang number of days iba. Kaya siyempre may ara po sang Chinese calendar, may ara po sang Muslim calendar. So sila naggamit gid sang tama nga eksakto gid para sa ila. Amo na siya nga ang time bisan ang ilang time iba pud ang counting nila sa ginatawag nga time. So natun-an nato na sa nagligad sa kadali lang. No nga at the 9th hour, ila 9th hour pero sa aton is alas 3. Amo na nagasugod na sila nga sa hapon alas 6 kay dira nagsugod ang ilahang inoras. Pagabot sa alas 7 sa hapon sa aton, well kana sa ila alauna pa lang na. So iba ang dakan sila nga time. So the law is not of faith. Kay ang pagtuo, kung magtuong kita sang pagtuo, amo nang imong ginatawag nga confidence sa kamatuoran to the veracity kag sa integrity sang isa ka tawo o kung sa isa ka butang. So ang object of your faith mo nang
nagahat amo nang naga-command sa imo o kun adira ang credit sa object of your faith, ang imong confidence sa kamatuoran kag sa integridad sa isa ka tawo, so da nakasalalay ang imong kinabukasan sa imong ginatuhan. Well, kung ano man imong pagtuo sa sini nga tion, amo nang magadala sa imo sa eternity. Kung amo ang ano imong ginatuhan sa sini nga tion, ay mo nang magdala sa imo sa eternity. Kung masave ba ka or hindi, no? Kung unsa ang truth dinha, or else kung walay assurance, kasiguraduhan kung paano mo na siya ma-evaluate sa imong kaugalingon sa nga subong sa imong ginatuohan, nga kung tama na siya, well, palangit ka. Pero pag hindi ka palangit, siyempre impyerno, duwa lang kabutang ang padulungan sang tao. Amo na sila ni Pablo nga o sisaon nato ng kaugalingon base hindi kita luwas. Kita nagatong kita din sa ginatawag nga chronological order sang panahon. Amo na nga nagatong kita sang dispensational nga pamaagi. Kay ang kada pulong importante kaayo sa pulong sang Dios. So the law is not of faith, but the man would do it, them shall live in them. Tanan jud hulay pakyas. However, you are not in the flesh, but in the spirit. So ang anak sa Dios ang anak sa Dios is not in the flesh o kung sa ginatawag nga old sin nature, no? Dali lang kay kung paano ko siya napunta kay okay, ako na po nagtawag sa iya kay kuan siya kanang registered muna mapalong. Okay, wala kita in the flesh but in the spirit. So nakita in the spirit, we are in Christ. If indeed the Spirit of God dwells in you, kay ang bala nga espiritu nagapuyo sa aton, kay we are sealed mo na, we are indwelt, dili endowed nga nga lain sa Old Testament nga ang Holy Spirit magsulod sa believer lang, tapos paghuman sa iya nga purpose, magalin siya. Pero kita karon nga mga believers, indwelt, sealed, so permanently, so ginatawag nga permanente ang balang espiritu nagkapuyo sa aton, we are indwelt, no? Mao gani nga sila nga, but if anyone does not have the Spirit of Christ, which is the Holy Spirit, he does not belong to Him. Mao na importante kayo nga ang believer o kung ang isa ka tawo may aragid sang Holy Spirit. Well, kung believer ka ni Jesus Christ, you have the Holy Spirit gid. Tungod kay indwell ka sang Holy Spirit, we are the temple of God, the Holy Spirit. So diri kita makakadto sa ginatawag nga access to God, no? So tanan ng mga tumulo may access na sa Dios, naanay ginatawag nga makapaalinton, makakonek na siya sa Dios,
makatawag na siya sa Diyos, makapray na siya, makaampo na siya sa Diyos. We have access to God. Para sa Ephesians chapter 2 verse 13. But now, in Christ Jesus, you who formerly were far off have been brought near by the blood of Christ. By the blood of Christ. Kaning blood of Christ din ay kani siya, the life of Christ. So kani siya is metonymy. No. Amo na damo sa mga Bible ang ginatawag nga metonymy o mga kokon, mga ginatawag mga metaphor sa Bible. Amo na nga kundi mabalaan diri sang nagatuon literal nga blood ni. So kani siya is figurative nga blood, which is the life of Christ. Dili ni siya literal nga blood. Mao na nagsiling si Jesus Christ nga titilis na full, paid in full, no? Fully paid ang sala. Ang katong pagpainom sa iya sang binigar nga may apdo nga dito siya sa ibabaw sa cross, naghambal na siya nga full and paid na ang pagbayad sang sala. In other words nga buhi pa si Jesus Christ. Mao na ginatawag nga the blood of Christ, na bayaran niya na ang mga sala. Kay katumang gud ang hisop sa akon nga pag-ibalo. Nga may ara sang apdo kag vinegar, ginagamit na pang anesthesia sa ilang nga panahon. Mao nga kon unconscious si Jesus Christ nga wala pa nabayaran ang aton mga sala sa ibabaw sa cross, tapos unconscious siya o kon ganam ang iyang kaugalingon, well, walay pagbayad sang sala nga nahitabo. Pero kay human na siya nagbayad, mga at the 9th hour, pagsiling niya nga, my God, why thou hast forsaken me? Kay nagtalikod ang Diyos sa iya tungod sang aton mga sala nga ginjudge sa iya. No? Amo na nga nagsiling siya nga pagbutang sang after ni ato nga pagsiling niya, my God, nga why thou hast forsaken me? O kon ilay-ilay lima sa baktani, o kon Eloi, lima sa baktani. So na-explain nato nang ang ilay is Hebrew word, tapos ang Eloi is Aramaic. Depende sa human author nga nagsulat niya na, no, sa pagtanaw o kon sa lingwahe nga iyang gingamit. Amo gani na sa inuras pod at the 9th hour, which is iya na sang Israelite nga oras, kag alas 3 iya sang Gentile nga time. So depende kag sa ilang audience mo na nga wala sang conflict. Remember nga sa truth walay conflict na sa iyang kaugalingon. So amo na nga pagbayad sa aton mga sala tapos na. Kag paghuman sina, kung tanaw nato ang ginatawag nga chronological order o kon kanang events of time nga ginatawag nga kairos, no, kanang segments of time, human na ang pagbayad sang sala, kag amo ang pagbutang sang hyssop nga may vinegar kag may apdo nga nagapadagway sang ginatawag nga murag anesthesia, nga conscious si Jesus Christ pagbayad, kag ang God the Father was satisfied, no? Ang God the Father was satisfied sa bayad. Wala na. Kay kung wala pa niya nabayaran kag amo ang pagpainom sa isito, ang God the Father hindi masatisfy sa bayad, kay dapat blameless siya. So kaning Ephesians chapter 2 verse 13, but now in Christ Jesus, you who formerly were far off, sa mga Gentiles layo, kay ang had been brought near by the blood of Christ. So amo na nag-isgot ni siya sang the life of Jesus Christ. Kay it is the life ang gin-sacrifice niya sa pagbayad sa aton mga sala, si Jesus Christ. Okay. So kaning Ephesians chapter 2 verse 18, for through him nagagamit ta sang New American Standard Bible dire, for through him we both have our access in one spirit to the Father. So pinangi kay Jesus Christ, we have access
to the Father, no? In one spirit to the Father. Amo na nga makasiling kita nga Abba Father. So makasiling kita nga amo na nga may access kita pinagi kan Jesus Christ. Hindi pinagi sa aton nga human good. No, nga paningkamot sa tawhan nga pamagi. Kay kana siya is iyan na sang religious nga pamagi. Butsing kanon sang religious religion nga it is a human effort to gain the approval of God. Nga nagasiling pa lang nga Ginoo. Oh, maayo akong buhat o kung nagtumang ko sa mga kasuguan sa law of the land, dira sa law sa ni Moses, unsa ba da mga laws naghatag ko dito contribute sa mga foundation o unsa man dira o nagbulig ko sa katawhan. Dili na siya acceptable sa God the Father. Kay ang product sang sala jud bisan unsa anohon mao nga si Jesus Christ ang pamagi sang aton nga kaluwasan. We have our access to God the Father pinagi kang Jesus Christ, no? Iya nga work lang gid ang pamagi sang kaluwasan, dili aton nga work. Mao na nga He is the way, the truth, and the life. So makita naton ang ginatawag mga sequence of events, no? Ginatawag nga dispensation by ages nga before sa crucifixion ni Jesus Christ, pagbayad sa aton mga sala sa anuman nga means, no? Halimbawa sa ginatawag nga inherent law sa time sa Gentile age, tapos sa Mosaic law sa time sang Israel nga age. Wala gid sang may makaluwas sa ilang kaugalingon. Pero wala ko gasiling nga wala sang salvation sa prior o kon sa before sa kamatayon ni Jesus Christ. So before sa kamatayon ni Jesus Christ may ara gyapon sang kaluwasan. Ang kaluwasan sa gyapon is by faith, sa pagtuo lang. So sa time sang Gentile, in other words nga wala pa ang Mosaic law, no? Ang ilahang pagtuo sa Redeemer to come mao nang nakaluwas sa ilaha. So nagapaabot sila sang manunubos sang Redeemer. Kag wala pa da ang pangalan nga Jesus Christ, kay ang pangalan nga Jesus Christ kung English siya, tapos Isos Christos siya sa Greek. So wala pa'y Greek sa unang nga panahon. Amo na nga walay pangalan nga Jesus Christ. Pero nagatanaw sila sa coming nga Redeemer, manunubos. Kag sa panahon naman sang Israel, nga dira na ang Mosaic law, may kaluwasan gihapon, not by their own works sa mga rituals o sa mga sin offering. Ina sa nagapadayag nga sa pagtuman nila sina, nagatuo sila sa coming nga Mesiya. So Mesiyas ang ilang pangalan, ang ilang pamulo nga ginagamit nga moabutay para sa ilang kaluwasan. Kaya nagapadayag na ang ilang mga rituals sa nga nagatuo sila sa coming nga Mesiyas, no? Kay pag-abot sa New Testament, dira na ang word nga Kristo, no? Sa Old Testament ay paliw ganito ang Bible. Dira na ang word nga Kristo. Kay ang word nga Kristo Greek na siya, pero kung sa Hebrew nan Mesiyas na siya. So ang pagtanaw lang diri ba nga wala sang conflict sa mga pamulong. So wala kita gagamit diri, no, sa by context. Wala kita gagamit diri sang kanang do pick up na ba, kuha lang diri nga pamulong, kuha po dito nga pamulong. Tapos magdugay mag-conflict na sila sa ilang kaugalingon. Pras na sa kwan, pras na sa let's say dire sa sa Joel 3:10. Halimbawa, Joel sa Old Testament, okay. Tanong ta sa Micah 4:3. Let's see 4:3. Okay, there is Micah 4:3. Nagasiling nga
and he shall judge among many people, and rebuke strong nations, afar off, and they shall beat their swords into plowshares. So ang ilang espada himo nila nga arado, kag ang ilang nga bangkaw himo nila nga pruning hook, no? Nation shall not lift up a sword against nation, neither shall they learn war anymore. So naay peace diri sa Micah 4:3, naay peace, walay away diri. Okay, kani siya magaytabo ni siya sa millennium, mas ining Micah 4:3. Pero diri naman sa Joel 3:10, Joel 3:10. So dito kay Micah may peace, pero diri sa Joel 3:10, beat your plowshares. Micah 5:10. 4:3, Micah 4:3. Kaning Joel 3:10, beat your plowshares into swords, and your pruning hooks into spears. Let the weak say, I am strong. So dire may away dire kay ang arado himo nilang espada. Kay kani siya nag-escort ni siya sang tribulation. Tribulation na. Tribulation period ni Anto nga verse Micah. Joel 3:10. Ang Micah 4:3 kay peace na siya dira, nag-escort siya sang peace sa millennium. Amo nang kundi naton mabalaan ginatawag nga dimensionally ang pagtuon kana mga events of time chronologically by ages. Mag-conflict ni siya nga bersikulo, ang Joel 3:10 kang Micah 4:3. Pero sa tinuod sa Bible walay conflict na, basta mahapsay nimo siya dimensionally kag magatuon kita sa grammar sa Greek, balik o kon masilinta nga balik ka sa original nga language. So walay conflict dira, wala Nga ito ganitong nagakuan sila sa YouTube nga na yung mga laila isla interpret ba kung oo. sago ni kung wala kay theological stand malibog ka kung sa itong istorya Presto sa ang iba nagasilinga, gusto mo nga kung abot sa COVID nga iya daw pagbuot sa Diyos daw. no. Amo nang lisod, no. Sa mo na dapat may stand ka sa imong ginatawag nga theology o kung sa pagkilala dira sa Dios sa imong kamaturan, or else kung naay conflict amo nang pinakadelikado. So tanong naton diri ang John 1:41. Tanong ko na diri sa akon Matthew, Mark, John 1:41. Ginatanaw na akon diri ang natawag nga pamulang Bisaya kag kag Kristo 1:41. Okay. John 1:41. So ara siya. Tanong ta the book of John 1:41. Okay. So nakagamit ko rin sa King James, sa my sword. He first findeth his own brother Simon. Si Simon ni mao ni si Peter. Kag si Cephas, isa na siya. Actually ang Simon is Hebrew, Cephas is Aramaic, kag Peter is Greek. Amo nang kambyo sa iyang pangalan. Dopras lang ko na nga si Juan sa Pilipinas kag si John sa Amerika. Isa po ni kaning si Barnabas siya sa Amerika, Bernabe siya sa Pilipinas, tapos si Buin siya sa Korea. Kay may amigo mako nga Koreano, pangalan si Buin. O tawag sa iya Barnabas, sa Korea Buin. Now he findeth his own brother Simon and said unto him, We have found the Messiah. Mao ni sa King James, Messiah, which is being interpreted the Christ. So ang Messiah, we found the Messiah. Tanong-taning note. Okay, the Christ, or the anointed one. Mao nang meaning sang Christ o Messiah. Ang Messiah, we found the Messiah, which is a Hebrew word, which is being interpreted in Greek, the Christ. Manambot sing anondra. Nga ang Messiah kag ang Christ, isa lang siya ka bot sing anon. Bisa na sa diriman sa John 4:25.
John 4:25. Okay, tanang tagyapon diri sa John 4:25. O kani. John 4:25. The woman, may highlight siya. The woman said unto him, I know that Messiah cometh, which is called Christ. When he is come, he will tell us all things. So, amo na ang pagkilala sa mga pamulong. Mga siliblang nga, kung magabasa kita o kung may ara sang preacher o kung may mag-share nga, ano man yung Mesiyas? Anong gintawag man ni siya nga Kristo o kung Christ? Anong gitawag man ni Mesiyas nga Christ? Kaya amo na siya sa iyang original nga lingwahe. Well, Christ kung sa English, pero sa Greek na is Christos. Christos. Messiah. Same lang na siya. So, mo na nga dapat mayara sang pag-ibalogit sa ano iabot si ganun. Now, pinagi lang kay Jesus Christ mo na nga we have access to God the Father. Sa God the Father kita may access. Sa first person of the Godhead mo ng Father. Kaya is the planner, the author of the plan. Mo na ang predetermined nga plano sang Diyos. Well, ang Diyos is masilinta nga kung bagtong kita sang Trinity, composed siya sa three distinct personalities pero one in essence. Mo nang isa nila nga pagka-Diyos. Personality. Three distinct personalities. The essence. Isa lang ilang essence, ang ilang kinaiya. Botching nga doon nga lahi ang God the Father, another person o kung individual. Abot siya nga sang person diri is another individual siya. Dili sa person nga makita nimo as person like us. Dili. Kay abot siya nga sang person is another individual. So ang God the Father dili siya God the Son, kag ang God the Father dili siya God the Holy Spirit. Neither nga ang God the Son is God the Father, no, dili siya God the Father, kag dili siya God the Holy Spirit. The same gyapon sa God the Holy Spirit, dili siya God the Father o dili siya God the Holy Spirit. Mao na sila nga three distinct personalities na sila. One essence. Pero isa lang sila ka kinaiya. Mao nang what makes them one. Ang ilang natawag nga kinaiya. Mao nang wala sila conflict sa ilang kagalingon. Wala. Ay, sorry. Butching anon sila nga may mga background ni sa historically nga sa pulo nga sa Old Testament ang iyang na original sini nga sa pikilala sa tatlo ka Dios, no. May mga background niya tungod po sa mga Diyos ang ilang mga neighboring countries. Kaya kung Trinity sa Bible, no? Walay word nga Trinity sa Bible. Pero inductively may ara sang Trinity. Wala pero kung wala lang gisulti. pero kung literal nga Trinity nga word itself wala. Inductively butching kanon nga magwa ka diri bersikulo may ara God the Father. Magwa ka naman mga bersikulo din na may ara God the Son. Kag may ara po magwa ka naman mga bersikulo may ara sang God the Holy Spirit. So lain-lain sa mga bersikulo. May so personality. no, lain-lain sila personality pero isa sila ka kinaiya, ito nga essence, karakter ana. Amo na nga pag-amon nimo na nga may mga bersikulo siya, therefore makonclude nimo nga may ara sang tawag nga Trinity. Amo nang inductive studies, inductive study nga sa pag-conclude nga may ara sang Trinity. Pero Trinity itself nga word literally walay word nga Trinity sa Bible. Inductively na. Okay, we have access to God the Father. Ang God diri is God the Father. So ginagamit siya sa New Testament. So kani siya is Theos. Kaya sa Old Testament singular ang ang word ra sa God. Pero sa Old Testament plural siya sa word nga Elohim. Plural. So may mga background na siya historically kung ngano nga plural sa Old Testament kag ngano nga singular sa New Testament.
kay tungod sa mga background sa mga paganism. So there is Hebrews chapter 10 verse 21 to 22. So tanaw na lang ninyo sa Hebrews 4:14 to 16, no? Draw near with confidence to the throne of grace sa God the Father. So Hebrews chapter 10 verse 21 to 22. So Hebrews 2 ka Hebrews diri. And since we have a great priest, no, great priest, kay kasagaran natong mapamulong diri is high priest, great priest over the house of God, let us draw near with a sincere heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled clean from an evil conscience, and our bodies washed with pure water. Mga metonymy na dire. Nga ginahambal nga wash with pure water. Excuse me. So si Jesus Christ din as our great priest. So and since we have great priest over the house of God, let us draw near with sincere heart in full assurance. So, may ara kita access kag si Jesus Christ amo ang nagpatunga sa atong dito sa God the Father. Munang let us draw near with a sincere heart. Kay ang priest man God, siya na ang nasa tunga para sa ng priest sa mga Levitical priest. Kaya actually sa Bible mga Levitical priest na dira, kag wala pa sang kuan kanang ginatawag, wala pa sang Roman priest o kon Catholic priest, wala pa. So dira sa Old Testament mga Levitical priest na nga sa rasa ni Aaron kag sa tribo sang mga Levites, no. Sila ang nag-communicate sa Diyos, between sa Diyos kag sa tao. Sila amo nang kung magamit sila sa mga rituals, dapat ang mag-officiate ang pari jud, no? Wala sang uban mag-officiate, or else may matabo sa isa ka tawo nga kung siya mag-officiate sa sa sin offering o kon burnt offering. Kay bisan gani sa Holy of Holies, once a year lang magsulod ang high priest sang Levite sang Israel. Pero once nga naay sala, patay kang bata ka, mapatay gid siya, no. Amo na nga hindi basta-basta ang tinatawag nga pag-communicate sa Dios sa Old Testament. Karon kay kita mga priest naman kita, tanan nga believers karon ni Jesus Christ nga ginatawag nga mga Christians in this present age, mga priest, babae, lalaki, bata, no? Tanan kita priest, mao na nga gampo kita direct to God the Father. Kung magtuon kita sang prayer, direct gid sa God the Father in the name of the Lord Jesus Christ kag in the power of God the Holy Spirit. Meaning to say nga wala kita sa pagpakasala, naa kita in the sphere of God the Holy Spirit. Amo na maka-communicate kita sa God the Father. Kag siyempre sa pagtuon sa pulong sa Dios in accordance to His will. Ang will sa Dios ara sa iyang mga pulong, sa iyang mga kamatuoran. Pag hindi na-align sa will sa Dios, wala answer ang prayer. Wala. Amo na nga hindi basta-basta ang paano mo ma-determine nga kana siya is from God. O mayara gani ko ako yung people sa una nga well, asinsado siya. Masilenta dako iya sweldo. Nag-progress gid siya sa iyang pangabuhi. Pro siling ko sa iya. Siling ko make it sure nga ang imong ang imong mga ang wealth nimo din na is from God.
no? Kay siyempre claiming nga Christian. Or else, wala na, deserving siya. No? Kay mas mayaman pa ang mga unbelievers mo kaysa mga believers. Kung isurvey naton ang mga hitabo. Kaya ang supplication sa Diyos sa aton in accordance lang sa aton nga needs, dili sa aton nga wants. Yung sa prayer na. Yung sa ano. Sa aton lang nga needs. No? Give us our daily bread. Dito wala hanggang nga give us gold or milk. Daily bread ang kanya. Sa aton lang nga needs. Kay kung magsubra sa aton nga needs, tapos di kita makahandle ni ana, well, may mong stumbling block sa aton. No? Subong ang Diyos is perfect, kag all-knowing siya, kabalo siya kung unsang atoan nga needs for our own good nga magkapadayon kita sa pagpangalagad sa Diyos. No? Kag sa paaplikar sa mga pulong sa atong kinabuhi, amo nang pagpangalagad sa Diyos. Kaya kung isolve naton nga kanang mga unbelievers, dili Christians, no? Para sa mga Hindus, mga Sintos, unsa ba din na, no? O kung wala jud kasimba, pero mas mayaman pa, kana siya deserving lang, kay hindi na comes from God ang ilang yaman. Deserving lang, kay naningkamot sila sa anuman nga pamaagi sa ilang pagkinabuhi sa mga pagpaningkamot. Pero sa aton, that is for our own good. No? Kay ang Diyos kinaghatag in accordance sa aton nga needs. Si Pablo gani, for me to live is Christ and to die is gain. Dying grace gihapon, bisan ang kamatayon. Nga naman day, how long man sila day magkinabuhi, day siya sa kalibutan sa paggamit sa ilang yaman. It takes them 200 years old. Lisod na kaya na. Bisan 100 years old, lisod na po kaya na. Muna nga sa supplication sa Diyos, ma-enjoy ka sa iyahang mga provision in accordance sa aton nga needs. Sila nga be content sa aton what we have. No, be content. Okay. Kag naapod rin sa Romans chapter 8 verse 15. No? Diri sa Romans chapter 8 verse 15 sa King James, for ye have not received the spirit of bondage against to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Well, ang Abba diri is Aramaic ni siya. Transliteration ni siya from the original language nga sa ilang lingwahe nga Aramaic, Abba. Kaya ang Greek siya is Pater. Tapos ang English, simply Father. Espanyol, Papa, sa aton tatay. But ye have received the spirit of adoption. Walay problema ni sa adoption kag sonship sang believers. Kay kaning adoption gin-adapt ni siya sang mga sang Israelites kag sa sini nga mga pamulong ni Pablo sa the book of Romans. Nga iyan ni siya sang Roman Empire nga practice kaning word nga adoption. By the way, ang adoption sini nga anak niya gihapon nga iyang ging pa-eskwela, pag abot sa mga 14 years old, na ginatawag nga mature na siya, i-adapt nila ang ilang anak. They will adopt their own son. Their own sons. Mao nang ang prestige sang kwan sa ukon ng ang ilahang tawag ni yaman, no? Ukon ang pagkabantugan nila sa ilang lahi sa Roman Empire, gapadayo na. Kay ang ilang anak i-adapt nila nga mature na, nga makandil sa ilahang wealth o kung ano dira nga nabilong sa ilang family. So walay kalahian sa adoption ni sa ginatawag nga sonship nga pagkaanak naton sa Dios pinagi sa pagtukang Jesus Christ. Kaya ang adapt naton diriya dili imo anak, amo na mag-adapt ka, no? Kag isa pod, amo na nga na-failure pod sa ginatawag nga sa pamilya nga luwas sa practice sa Roman Empire, kay ang ilang anak kumbaga pa ang mayaman dira ang parents man, dili man ang anak. So pagpatay sa mga parents tungod kay nagdako nga
nga di kabalo mag-manage ang anak, mapurdoy pud, ma makulaps po ang ilang yaman, no? Ang ilang kung unsa ang mga properties nila mawala po, babankrupt po. Well, sa ila dili kay ipaeskwelahan nila na kag kung mag-mature na sa ano man nga age, dila na nila idapon para mag-manage sa ilang mga properties. So kabalo jud ang anak by adoption nga sini nga mga practices sa Roman Empire, no? Same gyapon ni sa aton nga spiritual life. But ye have received the spirit of adoption. Nga ang usa ka tawo ginatawag na siya nga mature, nga i-adopt sa Dios, nga ara na sa in Christ. Kaysa sina nga maturity, makakilala siya kay Jesus Christ kang magtuo siya. Dira ang application sang adoption. Nga sa pagtuo, pinagi sa baptism by the Spirit, by the Holy Spirit. Ibutang niya kita in Christ. Kaya kita'y mga heirship, mga panublion, dira sa Diyos o being in Christ. Amo na nga, but ye have received the spirit of adoption. Kaya ang adoption ni sa ila may ara sang inheritance as anak, mature nga anak. Now, kaning Galatians chapter 4 verse 6, and because ye are sons, no, kakarong gi-adapt na karon, ye are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Dili ni siya heart nga, physical heart nga nagapump lang, no. Kani siya nga heart is, ginatawag ni siya nga spiritual heart. Kani siya is thinking heart. No. Makita naton sa Proverbs 23:7. Tanawon na naton. Proverbs 23:7. For as he thinketh in his heart, so kani siyang heart nagauna-una, arin siya sa right lobe, sa aton nga ulo, right lobe, dili sa pumping heart. So is he. Kung anong ginahuna-una niya sa iya nga kasing-kasing thinking heart, kaining aton pumping heart wala na siya gauna-una, amo na siya. So ang belief sa mga Israelites sa ilang heart, magsiling na ako nga center of life nila. Ang ilang heart mao nang ilang center of life. Amo na nga diri sa thinking heart. Amo gani sa nga people pa ko sa gina-practice sa una nga i-invite si Jesus Christ sa imong heart. May mo siya nga hari sa imong heart, diri gid sa pumping heart. Singko na makaproblema ni ba na kay kun i-heart transplant nga may operation nga heart transplant na si Christ mabali na dito sa piyak nga tao. Halimbawa, si Christ ara sa akong pumping heart tapos i-transfer siya sa pikas nga tao. Well, atong tao bisan wala siya nag-believe kay Jesus Christ, ma-save siya. Kag ang iya nga heart kay unbeliever siya ara sa akon, so wala na si Christ sa akon. So dili di ay ang heart na address sa right lobe sa atong mentality. So is he. Mao gani nga walay successful nga brain transplant, wala so far pa lang sa akong pagibalo. Ha? Wala gid daw kuno. Walay successful nga brain transplant. Di sa lawa ba di na kidney, heart, pwede pa. Naapay. Pero sa brain, wala. Kay dira ang kuan ni ang human spirit, so bagtong kita theologically na pod. Dira ang soul, the you. Kung diin ka sa imong lawas, dina ka sa imong nga brain, thinking heart, gamito lang naton thinking heart or spiritual heart, dili dire sa pumping heart. Kay kaning pumping heart, nervyos lang na dira ang ara dina. Mao na nga mag-grow in grace and in the knowledge. Remember nga ang Christian life is a life of thinking. Dili ni sa emotional. May nabasa nga ni ko nga libro nga pastor ang author nga let not your emotion control your body.
kundi dapat ang mag-control daw sa body is ang brain. Kay ang pumping heart, wala na siya nag-isip, wala na siya guna-una, nervyos na nang imodera. So na ay mga disorder sa imuhang lawas nga may tabo. All right. So, adoption. Okay, may pagtulunan po ni sa ginatawag nga doctrine of adoption pero hindi na ta kayo makato dito. Miyara ko sina during a file. Talawon ko daw be. Let's see. Adoption. Okay, doctrine of adoption. Ako ipakita ko lang. Ano? Doctrine of adoption. Okay. B. Okay, kana siya adoption na siya, doctrine of adoption. Sa pagtunay na tawag nga sa Roman aristocracy. O isa ko kicks meaning to say nga historical background sa buti nga nun sila nga definition from historical background of Roman aristocracy. For ye are all kaning sa Galatians 3:26. For ye are all children of God by faith in Christ Jesus. Mahimo lang kita nga anak sa Dios, not sa mosaic law, kundi by faith in Christ Jesus. Mahimo kang anak sa Dios. So kaning gi-highlight na akong diri nga 14. Amo ni siya ang ilang pag-adapt. This was usually done when the son reached the age of 14. So pila ka pages ni siya, no, kaning siya nga adoption. Okay. So adoption. So mani Galatians 4:4-6. But when the fullness of the time came, God sent forth his son, born of a woman, born under the law, in order that he might redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons, na mag-mature na. And because you are sons, God has sent forth the Spirit of his sons into our heart, crying, Abba, Father. So si Jesus Christ was born of a woman, born under the law. O muna sila yung Jesus Christ, I came not to destroy, but to fulfill the law and the prophets. No? Kaya nga naman, kaya siya lang ang naay capacity to fulfill the law. Ang mga Israelites, Capacity o nasa bul niya no? dili siya vulnerable. Dili. Capacity lang. Capacity o kun kapasidad ba nga Kaya. ikasarang Tama no? to fulfill the law, the Mosaic laws. Kay ang human race, especially ang Israelites nga ginhatag ang Mosaic laws, wala sang capacity to fulfill. Mao gani nga naay sila permis sin offering kag burnt offering. Kay pagsipyat mo sa law, wala na erase na tanan. Sa isa mo lang ka law nga nagkamali. Amo na si Jesus Christ nagsiling nga, I came not to destroy but to fulfill the law and the prophets. Kay pag-fulfill niya ni ana, tanan nga laws kag ang giprophesy sa iya, now there is salvation. Kay without Christ, walay salvation. Kag kung wala na fulfill ni Christ ang law, walay salvation nga mahitabo through him. Kay halin sa kay Adan, hangtod sa katapusan sa kasaysayan sa tao to the last man, nagapuwent ang salvation kay Jesus Christ sa cross. Nagapuwent tanan sa iya. So, ang tao sa kay halin sa kay Adan, sa Gentile nga panahon, kag sa Mosaic, sa Israelites nga panahon, nagatanaw sa kaming nga Redeemer kag Mesiyas, o kung nagapaabot sila sang salvation sa kay Jesus Christ. Kag kita karon nagatanaw looking backward sa pagbayan ni Jesus Christ sa atong mga sala. Kay kana siya nahitabo sang 30 AD. Kag sa mga moabot nga panahon sa tribulation kag sa millennium hangtod to the last man, nagatanaw backward. Kapag bayad ni Jesus Christ, nagatanaw backward sa pagbayad ni Jesus Christ ang aton mga sala. So, mao na nga
kinanak si Jesus Christ under the law. Kaya siya ang mag-fulfill sinang law para mayara sang Asa to nga verse ang gagawin? salvation. Galatians chapter 4 verse 4 to 6. No. Mo nang gani may kama tapos in order that he might redeem those who were under the law. Kay wala sa hinakatuman. Or else walay salvation. No. Mo nang nagatuman sila sa Mosaic laws ang Israelites. Chapter 4 verse 4. Galatians. Mao na nga nagatuman sila. Sige sila sige sila na hiwat sa ginatawag nga Balaod sa mga balaod sa mga propitan gadaluman. Kay maabot na ilang Mosaya. Para ma-redeem sila, matubos. Well, nagtanaw kita sa doctrine sang o kung sang redemption. Makita naton dito ang anom ka klase sa Greek kung paano na gina-explain nila ang redemption. Amo na nga walay question sa panahon nga ginsulat na sa diri sa Bible sa ila. Kay kabalo sila ng lotron, lotrosis, agorazo, isagorazo kag apolotrosis. Kabalo sila. Pero kung magbasa kita sa ginatawag lang nga redemption sa English, pagtubos, gintubos, matubos, ana. May mga question kita nga makita dira sa pagpangusisa, pag-search na nga pamulong. Pero sa ila wala na kay perfect ang ilang lingwahe dito. Sa Greek, perfect. Amo na nga wala sila ka question kabalo sila sa mga historical background sa ilang pamulong. Kita wala man ta kay balo kay ang Bible ancient time man dito man sa Middle East, sa Israel. Sulat na kabalo sa ila dito, mga tawag na mga idioms nila, mga timeline setting, historical setting dito. sa mga pamulong, historical setting nila, mga paggamit sila mga lingwahe. Ana. Wala kitay Bible aton. Kaning Bible ni ang mga istorya diri iyan ni sang Middle East, particular sa Israelites. Kag dira nagapinpoint sa kay Jesus Christ. Mao nang ginatuohan nato nga si Jesus Christ 100% na siya nga Israelite. Si Jesus Christ. Yang race. Jewish. Rasa. Yang national nga Jew gid siya. Israelite gid siya 100%. Israelite siya nga Jew. Kag maula ng kay siya nga aton nga high priest. Nga kung tanaw nimo nga ang high priest ara sa rasa ni Kwan, sa rasa ni Aaron kag sa Levite nga tribes. Dira ang Israelites. Pero si Jesus Christ sa Judah siya. So naipagkambyo. Si Jesus Christ nga pagkapari sa Judah siya. So mabalaan nimo na mga historical background. Kung nga may mga changes. Amo na sa pagkilala sang ano ang imong ginatuuhan. Mo na makastand ka firm sa imong doctrine, sa imong mga pagtulunan. Kung magtuon kita sa ginatawag nga the armor of God, una din na is kanang belt of truth. So standard dira una gid ang belt of truth. Anong belt of truth? Libog ka na ba? Ay matun-an nato na sa sunod. Kada isa ka paraphernalia sa the armor of God. Kay may mga koneksyon na siya tanan. Tapos ang pag-present ni Paul dira in order gina siya. In order. Daw plus bala sa kwan sa mga bumbiro. Ang mga bumbiro, fireman, dito na sila sa ilang quarter, so naka-civilian. Pero pag alarm sina nga may aras ang sunog, by order na sa pagsuot, kabalo na sila, pawak una. Hindi nga mauna ang butas pagkatapos ang pantalon. No, dili, gutok na. So, sequence na ang order sa ilang pagsuot. Sequence. Or else, may mo ka nga si Batman or Superman. In order gina amo na nga sabay-sabay na tanan.
Hindi pwede mauna ang shield of faith bago ang butas. No? Dapat una gin ang butas kaysa shield of faith. Kay kumauna ang sagang, so sa armor of God, masayad sa duta ang sagang. Hindi masuksok tarong ang iyang boots. Superman gawas niya. Oh. So by order nga na. So ang katapusan din ni makatuan ito din sa Ephesians 1:5. He predestined us to adoption as sons through Jesus Christ to Himself according to the kind intention of His will. Kay amo ni sa unang lantugyanay ba ginadiskussan para sa una sa seminary. Di ko na gusto sa adoption, gusto ko son jud kay tinuod jud ng ka-bloodline gid niya ba ng tunay gid nga dugo. Pulas la kabalo nga ang adoption dai kag being a son of God parehas lang kay tungod sa Roman Empire nga mga practices. So Hebrews 12:8, but if you are without discipline, of which all have become partakers, then you are illegitimate children and not sons. So ginadisiplina gid kita permisan Diyos kay we are part of the family of God. Part kita sa iyang family. We are sons of God. Kay kung walay discipline, ano sila niya, you are illegitimate children and not sons. Ginadisiplin gid niya kita permi. But nga nun sang discipline is to educate, kay pinalangga niya kita mo. Pinalangga kita sang Diyos. Muna nga ginadisiplin kita sang Diyos. Okay. So may nagsulot sa ako na una na wala man, no. So iba ang discipline kag iba ang ginatawag nga punishment. Iba. Katong sa prisuhan ana punishment to. Pero ang disiplina is to educate. Ang pagdisiplina is to educate. So sa sunod naton diri amo ang baptism. By the way, may nakita ginatawag nga doctrine of baptism. Mayara kita sang danbe doctrine of baptism. No. Okay. Sensitive kayo. Okay, diri sa doctrine of baptism. Well, kung magtuong kita sa baptism, mayara sang siyang kaklase sa baptism. Ang isa sinakabayan ara sa ginatawag nga ritual o kon water baptism, no, sa tubig. Kang isa sinakabayan ara sa ginatawag nga non-water baptism. Yung na sa ila exclusive lang baptism, no. Sila may tama ba kung opinion nga sila lang may right mag-baptize? Dili mga kuana, mga successionist na. Mga successionist ari karon lang. Ari. Okay. Ang ibang mga church nag-claim mo sila daw ang may authorize. Sila lang ang legitimate o kung legal o sa ano ba. Sa ila. Mga successionist na sila. Balik ka dyan, balik ka sa ang ilan ang pamagi, amo na may ginatawag sila nga rebaptism. Rebaptized, no. Anabaptist, tawag na Anabaptist, tawag nga rebaptized. nga kon bisan na baptize ka na sa iba nga mga churches on saba. Kung dira ka sila nga church, i-baptize igaliwat. Natawag na siya nga Anabaptist o kon rebaptism. Now, kabagot na kay kapila kay baptize na. Depende sa imong pagtuo nga kung right sila will angay jud, pero pag dili na pwede. Amo nang kung ano ang pagtuon sa ginatawag nga baptism. Ari makita naton ang baptism. Sige lang. Makita naton ang baptism kung ano gid ang iyang meaning. Kaya ang kasagaran sa tao kung magsilingan nga baptism, water dayon, tubig agad. No, dili. Amo gayna nga kung magtuon kita sa baptism, may ara sang isa ka bahin nga water baptism siya, kag may ara man sa non-water
baptism. Karon, aray, Acts chapter 19, dirita sa Acts chapter 19, verse 2 to 5. Sa imong nga question. Okay. Siling nga, he said to them, siling ni Pablo, did you receive the Holy Spirit when you believe? Siling nga sa mga disciples ni John. Kani sa Acts chapter 19. And they said to him, siling sa mga disciples ni John, no, we have not even heard whether there is a Holy Spirit. Wala. Sa verse 3. And he said, into what then were you baptized? And they said, into John's baptism. So ang baptism ni John, walay sealing or indwelling sang Holy Spirit. No. So kung tanaw nimo ang natawag nga chronological order sang baptism, si Jesus Christ o kon mao ni sa time ni John, wala pa ang command ni Jesus Christ. O kon sa pagsiling bisan nga ni ang command nga baptize them in the name of the Father, the Son, and Holy Spirit. So ang baptism ni John daily in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Hindi na mo ang baptism ni John. At the same time, ang command ni Jesus Christ dito na sa the book of Acts nga you will receive the Holy Spirit. So prior sa command ni Jesus Christ nga you will receive the Holy Spirit, para na sa Gentiles, no? Ay, sa ila lang, lalawat Gentiles. Sa mga believers, sa ina nga time, sa ila lang, pure Israelites, sila ni Peter. Sa ila lang. No. Amo na nga sa Acts chapter 2. Kaya nga Jesus kali, Hebrew lang, kaya isang yawan. Kapag nakakuha na sa nawara na sa pati mga Gentiles na. Pero may ara man mga believers nga mga Gentiles, pero dili ang concentration dili dira sa ila, sa mga Israelites lang. So amo na nga diri nga ang mga disciples ni John the Baptizer wala naka-receive sang Holy Spirit. So ang baptism ni John dili indwelt sang Holy Spirit. So si Paul nagsiling, verse 4, John baptized with the baptism of repentance. Putsinganon change of mind. Kung magtuon kita sa kung ano ni putsinganon sang repentance. Baptism of repentance, telling the people to believe. Amo ni nga change of mind kay telling the people to believe from unbelieving to believing in Him, sa kay Jesus Christ who was coming after Him, that is in Jesus. So mo nang mitano iyo repentance is change of mind nga telling the people to believe. Kay wala man sila ga-believe. So telling the people to believe kay Jesus Christ in Him. Mao nang baptism of repentance. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Kanina po ang word nga name. Remember nga ang baptism ni Jesus Christ nga command is in the name of the Father and of the Son in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Mao na ang baptism ni Jesus Christ. Dali lang. Okay. Wala na ko pang load. Okay. In the name, baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Ang bot sing anon sang name dire, amo ang paggamit sang authority sa isa ka tawo. Sa ton pa kon i-paraphrase nato ni siya, they were baptized in the authority of the Lord Jesus Christ.
Kaya ang command ni Jesus Christ, dapat i-baptize sila in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So ang paggamit sa pangalan nga tawag diri in the name of the Lord Jesus Christ, nga hindi nga nagbaptize sila in Jesus name, no, kung hindi in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Kaya ang paggamit sa pangalan amo ang paggamit sang authority sang baptism dira nga iyan ni Jesus Christ. Daw pras pala now sa isa ka tindahan nga kung may ara sa bata nga mangutang, magsiling nga la ti mautang daw ko. Sino nagsiling sa imo? Atong akon nga manghod. Ti kon ang bata nga magutang is 10 years old, tapos ang manghod niya is 5 years old. Pautangon ba siya sang tindira? No, hindi. Kaya ang nagsugo siya nga mangutang 5 years old. So ang paggamit sang pangalan, sang otoridad, sang pangalan sang bata, hindi siya angay. Pero kung magsiling ang bata nga, ti, la, mangutang daw ko. Sino siling sa imo? Ang akon nga tatay. Oh, sigurado gid siya pautangon siya sang tindahan. Kaya ang gingamit niya nga otoridad, may ara sang capacity sa pagbayad sang utang. So amo na nga ang paggamit sang pangalan, nagaisgot ni siya o nagadagway ni siya sang otoridad sang isa ka tawo nga ang baptism nga dira sa kay Jesus Christ nga sa iya nga command is in the name of the Father, lain nga persona o kung lain nga individual, in the name of the Son, lain po siya nga individual nga persona, kag in the name of the Holy Spirit, lain siya nga persona, lain po siya nga individual. Kay nga man tungod sa definite article nga the, walay iban kung dili the Father, Heavenly Father, walay iban nga Son kung dili si Jesus Christ, kag walay iban nga Holy Spirit kundi the third person of the Godhead. Name gid siya. Ang kwan, ang dira sa pagsulat sa Matthew is in the name, singular. Pero plural ang dating. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Hindi pwede mawala ang isa, no? Dili pwede mawala ang isa. Nanduwa lang. Dili tatlo gina siya nga sa pangalan da nga name. So ang name din na nagakompose siya sa tatlo ka individual o kung tatlo ka persona. Singular pero tatlo ang dating. Amo na sa Greek eh. Sa Hebreo mo yapo, no? Wala sa Hebrew na. Kay ang baptism sa Old Testament kag sa panahon ni John the Baptizer, no, John the Baptizer, hindi nga John the Baptist. John the Baptizer, wala sila nagabaptize sa in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Wala. So gabaptize lang sila for repentance. Sige, dili lang ta magahuman sa atong pagtuon sa pagkakaron, no, nga nga sa din salamat sa grasya sa Dios sa paggamit sila nga oras nga panahon sa Domingo para sa aton nga kayuhan. Sige, mag-pray kita. Pasalamat ta sa Ginoo. Sa imo blang nga may salamat kay sa mga higayon ng mga opportunities ginatag nimo sa amon sa pagtuon sa mga pulong. Pinaagigit sa teaching ministry kang confirmation kag Holy Spirit. Kag bisan Ginoo sa mga pag-intindi sinib giving us spiritual IQ kag spiritual understanding, not by our own means kundi langit sa imong pamagi. Kani sa imong grasyas sa imong tanan nga pamagi ginagnaw tanan kag sa imong ginapasalamatan sa paghatag sa amon sining mga opportunities kag mga pribilehiyo. Sa ngalan Jesus Christ. Amen.